Good morning, everyone! Good morning, DXN Philippines, and good morning, DXN World. Grabe yung taas ng energy mo, partner John. Nahiya akong bigla. Parang kinabahan ako sa intro mo kanina, ha? Pero bago yan, partner John, at sa ating mga viewers ngayon, ano ba ang inyong kape? Masarap pong manood ng ating live stream ngayong hapon kung kayo po ay merong kape. Ikaw ba, partner John, anong kape mo? Magpapatimpla pa lang tayo, partner Ivy. Sana all, mayroong nagtitimpla. Well, sa akin, ang aking coffee ngayon ay ito, 12 grams Slim Chic Coffee. Kayo ba mga partners, anong coffee ninyo ngayong hapong ito? Masarap mag Cheers tayo. Okay? So, ayun nga mga partners, please, bago natin tawagin ang ating guest, please like and share this video. Itong ating live stream ngayon, pakipusuan naman po ang ating programa na palaging binibigay ng ating DXN marketing team na hatid namin sa minamahal naming mga distributors. At kayo po iyon. Okay po, so sabi ko nga, kailangan tumutok tayong tuwing 3:00 ng hapon. Alam mo ba, partner John, dyan na nakakatuwa, no? Yung ating mga viewers, pinagpalit na nila yung kanilang paboritong teleserye sa hapon. Pinagpalit na nila dito sa ating 3 o'clock viewing habit, dito sa ating DXN Facebook page. Kasi nga naman, di ba, kung manonood ka ng teleserye, manonood ka ng balita, yung mga bad vibes ang yung makukuha. Pero, dito sa DXN, ang makukuha mo ay puro inspiration, motivation. So, saan ka pa manunood? Dito na. So, once again, please like and share our live stream today and pakipusuan. Please keep on mentioning also yung inyong mga love lines and inyong mga downlines all over the world. Ayan, I hope na nagre-relax kayo ngayong oras na ito while drinking your coffee. Sabi ko nga sa inyo, di ba, masayang manood at please invite your downlines na rin and your prospects and share ninyo ito para mapanood nila ito around the world. So, partner John, bigyan mo na kami ng hindi na kami makapaghintay. Bigyan mo na kami ng background. Sino ba itong ating guest today? Okay. Partner Ivy, ano muna tayo? Medyo trivia muna tayo. Sa DXN ba, ang masarap balik-balikan na produkto natin? Kasi lahat naman yan. Yan, no? Kagaya sinabi ko, kahit ako, first time ko nakainom ng coffee ng DXN, no? Way back 2001. Talagang itong coffee na to ay hanggang ngayon, no? Talagang continuous ko na paggamit kasi ito talaga ang nagustuhan ko sa ating produkto. Unang-una, okay? Kaya speaking of babalik-balikan, no? Ngayon, I would like to introduce, no, ang ating guest speaker. Okay? Siyempre, ang kanyang grupo at downlines dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, no? Ang guest natin ngayon, marami ding napasukan trabaho, partner IB. Okay? Pagiging account officer, naging teacher din po siya. At the same time, naging project development officer. Pero alam niyo din po ba na matagal pala siyang nagpahinga sa pag-DXN. Okay? At itong taon lamang po siya bumalik, no? Alamin po natin yan mamaya kung bakit siya nagpahinga sa DXN. At ang maganda pa rito, partner IB, no? Nung nagpahinga siya, star ruby lang siya. Okay? Ang nakakagulat, pagbalik niya this year, no? Nasa mataas na posisyon na rin siya, no? Ito po ang abangan natin, pero hindi na po magtatagal. Ito po yung good news sa kanya pagbabalik nyo, na-achieve niya kaagad ang kanyang senior star diamond position. Balik siya, star ruby, pagbalik, senior star diamond na siya. Lagi ko na, senior star diamond, Mr. Raymond Alas. Sorry. Raymond Atay. Raymond Atay, okay. Hello, Sir Raymond. Good morning, partner Raymond Atay. Good morning, partner Raymond. Hello. Good morning, Ma'am Ivy at saka Sir John. Good morning po dyan. Good morning, partner Raymond. So, ito, umpisa na tayo kasi marami na nagme-message dito. Oh. Sa partner Raymond, kahit ako na-curious ako doon sa binanggit ni Sir John na nagpahinga ka pala ng matagal sa pagdi-DXN, ha? But before natin pag-usapan yan, ito, gusto naming malaman muna.
ikaw ba, eto, ano ba yung pinakapangarap talaga ng Raymond ate noong bata pa siya? Maging hanggang paglaki niya. Ano ba yung gusto mo maging paglaki mo? Kasi parang sa dami ng mga nabanggit ni Sir John John na past experience, work experiences mo, pagtugma-tugmain nga natin kung nakamit mo ba yung pangarap mo nung bata ka pa. And if it's connected talaga. So, nung bata pa talaga ako, Ma'am Ivy, ang pinapangarap ko lang ay maging katulad ng aking ama. So, dahil yung aking ama ay civil engineer by profession at naging manager sa kanyang opisina. So, gusto ko talagang maging manager sa opisina. Yun talaga yung pinapangarap ko, yung nung bata pa ako. Oh, so ibig sabihin talaga naging idol mo itong si daddy mo. Opo po. Kasi yung nilulook up mo, gusto mo maging engineer. Okay, si partner Raymond. So, paano naman pumasok itong DXN sa buhay mo? Okay, so umpisahan ko, no? So, nag-umpisa ako sa DXN way back 2005. Estudyante ako dati, no, sa kolehiyo. Naimbita kami ng aming guro at at the same time advisor ko rin sa department namin. Sabi kasi ng aming guro na mag-meeting kami mga student officers. So pagdating pala namin doon, business opportunity meeting ng DXN yung meeting na sinasabi niya. Okay, so pero hindi ako agad talaga na-convince, no, after ng BWM. Pero yung matalik kong kaibigan na si Kenji Suarez, siya yung sumali agad. Dahil sabi ko, ang pangarap ko lang naman is makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho at makukuha ko yung mga pangarap ko. So ang ginawa ni Upline Kenji sa akin, pinabasa sa akin yung libro na aklat ni Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad. So doon namulat ang aking kaisipan na hindi pala sa employment ang the best way to get your dreams in life. No? So doon namulat ko. So ang sabi kasi doon sa libro, kung gusto mo talaga makamit yung pangarap mo at makuha yung freedom, so freedom na tinutukoy ko dito, yung time at financial freedom. No? So sabi kasi sa aklat, kung gusto mo mag-gain yung time at financial freedom, magne-negosyo ka. At sabi niya, may tatlong business system lang ang makakuha ng time at financial freedom. Yun yung una, yung mag-build ka ng korporasyon. Pangalawa, bumili ka ng franchising. At saka pangatlo, yung network marketing. Sa tatlo, ang kaya ko lang is yung network marketing. Wala naman akong kapital, no? Kung magtayo ka ng korporasyon, it needs capital. And then kung bumili ka naman ng franchise, it needs a lot of capital. Hindi lang malaking kapital, no? So ang talaga, ang para sa akin talaga is yung network marketing. So yung aklat na yun ang tumutulong sa akin na makapag-decide na mag-join sa DXN. Okay, so and then sa pag-join namin, ang ginagawa namin, yung mga prospect namin, dinadala namin sa center para mapresentahan ng BOM. Then, hanggang sa ginawa na naming training ground yung paaralan, no? Lahat ng mga kaklase namin, lahat ng mga kakilala namin, pinapresentahan namin ng BOM. No? Kahit na alam namin hindi ito maka-join dahil walang pera, kulang nga yung pera sa tuition. No? So, ang amin lang, mahasa lang kami sa pag-represent ng BOM. No? So hanggang sa dumating napunta kami sa grupo ng mga working scholars. No? So si Upline Kenji at ako, no, napunta sa grupo ng mga working scholars. So yung mga working scholars, alam na nila yung kahirapan, so gusto nila tumulong sa kanilang pamilya. So nahanapan nila talaga ng paraan na makapag-register sa DXN. No? So kung gusto talaga, maraming paraan, no, kahit wala ka dito. Okay, so i-share ko lang, no, sa mga working scholars, no, ang ginawa nila, no, para ma-maintain nila yung 1,000 PB every month. So ang ginagawa nila is nagbebenta sila ng kape sa merkado, doon sa City Hall kung saan marami ang mga tao, no? So
nagdadala sila ng thermos, nagdadala sila ng disposable cups, no? So kung mayroong tao nilang makasalubong, baligyan nila ng coffee. Okay, so and then yung mga working scholars na yon ay mayroon din narating sa buhay. No, halimbawa si partner Lloyd Flores, no, isang star ruby na yon pero malapit na maging star diamond. No, isang leader ko dito sa Orketa. Si partner Matt Asibis naman, napunta siya sa Kuwait, nag-OFW at naging star diamond doon sa Kuwait. No, so at saka si partner Ligaya, partner Rooney. Okay, so pagkatapos ng kolehiyo, nakapagtrabaho ako, no, sa isang kooperatiba dito sa Misamis Occidental. So naghahandle ako ng microfinance program. So yung mga members namin sa kooperatiba ay mga micro-entrepreneur, yung maliliit na mga negosyante. So sabi ko sa sarili ko, the best to, no, pwede kong i-introduce sa kanila ang DXN business. Okay, so pero ang ginawa ko muna is in-invite ko muna yung mga kasamahan ko, mga trabahante sa kooperatiba. Okay, so nang nag-join na yung pati na rin yung security guard namin, in-invite ko na rin, no? So yung security guard na yon naging star diamond na ngayon, no? So nung nakaraang taon. Okay, so tumigil na siya sa bilang isang security guard at naging full-time DXN business na siya, entrepreneur. Okay, so and then tawag nito, so isa din siya sa nag-motivate sa akin, no, na bumalik sa DXN. Sabi niya nga, bumalik ka, no, dahil kailangan ka namin. Okay, so yun, no, isa din yan sa rason dahil bakit kami bumabalik sa DXN. So dahil na-inspire kami, no, kahit na wala kaming mga upline niya, no, nakaya niya ang business na DXN at kasama niya ang kanyang mabutihing asawa na si partner Anacilia. Okay, so doon, no, so si upline na motivate ni downline. So dito talaga sa business natin, no, so we are helping and inspire each other. Ma-downline man yan, ma-upline man yan, or ma-postline man yan. So pagkatapos ko ma-invite ang mga kasamahan ko sa kooperatiba, balikan ko lang, no. So in-invite din namin yung mga members namin na mga negosyante. At sa awa ng Diyos, no, marami din nag-sign up at ginawa yung DXN business hanggang sa lumaki at lumago yung grupo ko sa Tangub City. Okay? So hanggang sa naabot ko yung position na Star Ruby at nakuha ko yung one-time handphone incentive na 10,500. Sa taong 2009, no, nalipat ako ng trabaho dito sa Orketa City. Okay, so nung taon din yun ay na-stroke yung papa ko. No, so instead na yung week ko inilalaan ko sa business o sa DXN, nawalan ako talaga ng oras kay nag-aalaga na ako ng aking papa nung nang-stroke siya. Okay, so hanggang sa Sir Raymond. Yes, Ma'am Ede. Sige, dahan-dahanin natin at himay-himayin natin yung kwento ng buhay mo kasi papunta ka na dun sa So, unahin natin, 'di ba? Nabanggit mo na dahil sa teacher mo, in-invite ka Yes po. attend seminar. Kaya ka nabigyan na pa-join. And you were student during that time. Di Tama ba? po. So, balikan lang natin, partner Raymond, no? So, naniwala ka ba nag-join ka sa DXN because of nahiya ka sa teacher mo or sa kagustuhan mo rin talaga? Sa una talaga, hindi talaga ako agad na convince, no? Dahil ang pangarap ko lang talaga is makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. So, ang nag-convince talaga sa akin is yung aklat talaga ni Robert Kiyosaki, no? Yung Rich Dad Poor Dad. Okay, so malaking part yung libro ng Rich Dad Poor Dad sa'yo na nagbilang nag-open up sa mind mo. Okay, so eto na, nabanggit mo na rin kanina, di ba, na
hanggang sa naging Star Ruby ka. Okay, so ano naman yung naging dahilan kung bakit ka nagpahinga? Ito kasi nabanggit mo na eh. Nagkaroon ng problem yung daddy mo. Nabanggit mo na yung word na napagod. Sige, pakidetalye, bakit nga ba nagpahinga ang Raymond Atay for Okay, so almost 12 years? Okay, Ma'am Ivy. So nawalan ako talaga ng oras no sa grupo ko sa Tanggob dahil yung Tanggob at saka Oroqueta magbabiyahe ka rin ng mga almost 2 hours or 1.5 hours no. So dahil din sa napagod ako then or nawalan talaga ng oras sa pagpunta doon sa mga grupo ko sa Tanggob, so unti-unting naglaho yung mga business partners ko doon sa Tanggob. Dahil wala na silang makikitang ng upline kasi eh. So yun, no? So natigil talaga yung grupo ko sa Tanggob, no? Okay, partner Raymond, no? Nag-stop ka sa pag-DXN mo, sa Rubica. Magkano yung naging bonus mo nun? Around 10 to 11,000. Nag-average ako ng 10 to 11,000. Yung partner Raymond, medyo malaki. Pero ano naman yung dahilan kung bakit ka nag-decide ka na bumalik after 12 years sa DXN? So, okay, after 12 years, ito yung nangyari, Sir John, no? Okay, so noong February 25, ngayong taon na ito, no, nakapag-decide kami ng aking asawa na bumalik sa paggamit ng produkto. Dahil mayroon na kasi kaming naramdaman sa aming katawan, no? So mataas na yung cholesterol ko, mataas din yung creatinine ko, mayroon din akong tinatawag na gastroesophageal reflux disease or yung nagbabackfire yung acid ng aking tiyan, no? Nagkakaroon ako ng heartburn. And then yung asawa ko naman, irregular din yung yung menstruation niya at saka asthmatic din. Okay, so and then wala po din, ang isa din is hindi pa kami nabiyaan ng Panginoon ng anak. No, so sabi ko sa asawa ko, so baka ang Dexen product ang tutulong sa atin, no? So ma-cleanse yung katawan natin, no, ma-correct yung mga imbalances sa ating katawan. So yun. So gumamit kami ng produkto ng February 25. So pagkata umabot yung ng March 7, mayroong text sa amin sa DXN na nagsabi na your bonus entitlement for the month of February is 9,100. So doon ako natulala, no? At nag-flashback talaga, no? Nag-flashback kung saan ako nagsimula sa DXN. Naalala ko lahat yung mga pinagdaanan ko. Doon ko po naalala yung rason kung bakit nag-DXN ako dati. So, dahil gusto kong makuha yung time at financial freedom. So, ginawa namin ngayon, isa sa mga rason dahil gusto din namin maalis o makawala sa tinatawag na rat race. No, we want to get out of the rat race. Dahil kahit anong tiyaga namin sa trabaho namin, hindi kami makawala sa utang talaga. No? So naging manager na yung asawa ko, no? So malaki na yung masahod, pero hindi talaga kami makawala sa utang. Habang tumatagal, no, lalong lumalaki yung utang. Okay, so gusto talaga namin din na magkaroon ng extra income para mabayaran din namin yung mga utang namin. Okay, so isa din yun sa mga rason. Sir Raymond, oo, napansin namin kanina medyo parang naging emotional ka nung nakita mo yung text ng DXN. Okay. Sabi ko, bakit ka naiiyak? Doon ba sa text na bonus or dahil may mga memories ka talaga na sabi mo nag-flashback? Oh, mayroon talagang memories dahil Ma'am Ivy, sabi ko sa dati, no, ang kikitain namin sa DXN ay tinatawag na residual income. So doon ko po napagtanto ko na yung kinikita ko ngayon ay residual income na. No, ito yung resulta ng aking pagtitiyaga dati. At hanggang ngayon
kumikita ako sa aking pagkakagana. Dahil naman, kung hindi ko naman na-invite si partner Jomar sa Tanggob, wala din namang grupo sa Tanggob. Kung hindi ko naman na-invite si partner Mi Army, malamang walang grupo dyan sa Canada. So kung hindi ko naman siguro somehow na-influence si partner Matt, no? So wala ding grupo sa Kuwait. No, so dito sa DXN kasi para ka ring guro ba, yung hindi ka makapagsabi kung hanggang saan yung influence mo sa mga tao mo. So sabi ko kasi sa kanila, the best way to get your dreams in life is ang DXN. So talaga yung mga business partner ko, ginawa talaga nila yon at tinanim nila sa isip at puso nila. Yes, I agree with you, Sir Raymond. Ayan, sa ating mga viewers, sige nga, comment below, sino dyan yung nakaka-relate kay Sir Raymond, na kapag nagtitext ang DXN ng, eto na yung monthly bonus mo, ay naiiyak. Okay? Kasi totoo naman, di ba, sabi mo nga, for 12 years na nawalay talaga. For 12 years na nagpahinga ka sa DXN, meron ka bang parang regret na, ay, bakit ko iniwan yung DXN? Bakit hindi ko pinursu or kinontinue, yung mga ganun? Meron ba? Meron din, Ma'am Ivy, kung talaga, pag-isipan mo, malaki din yung nawala sa akin eh. Dahil kumikita na ako doon ng 10,000 to 11,000 a month. So kung basehan mo yun, i-times mo yun ng 12 months at saka times 12 for 12 years, mga million din yung nawala ko, no? Kung yun ang pagbabasihan mo. So, ayun, mga partners, nabanggit nga ni partner Raymond Atay na nag-decide siyang bumalik sa DXN because unang-una doon yung health issues sa kanyang pamilya, di ba? So, tapos at the same time, biglang gano'n nga, nag-text yung DXN. So, sino ba namang hindi mamomotivate doon? Imagine, tama ba, partner Raymond? February ka this year, bumalik. Opo. February, Gumamit March, ulit. April, Gumamit ulit ng produkto. Pero nag-decide kami na bumalik sa business nung natanggap namin yung text ng yung bonus entitlement namin. Yes. Ayan, partner Jojo, can you explain sa ating mga viewers nung tinatawag na reactivation? Ayan nga, di ba? For 12 years nagpahinga pero bumili lang. Na-activate na. Kaya partner Ivy, sa mga makakapanood nitong live stream natin ngayon, sa mga business partner natin, i-share nila itong video natin kasi malay natin, ito rin yung mag-open mind sa mga member natin na natutulog, nakagaya ni partner Raymond na bigla lang siyang because of health, naisipan niya si DXN, bumalik siya sa paggamit ng DXN product, tapos na-reactivate. After ma-reactivate, ang kanyang sa pamamagitan ng e-world, nakita niya na pala na ito na pala ang grupo ko, nung sa Rubica partner Raymond, pansin natin nila, ilan pala ang member mo nun? So malamang nasa mga 600 po na members ko. Okay. Senior Star Diamond ka na, sa pagbabalik mo, ilan na? 1,700 po yung mga total downlines ko po na po. Yan, tingnan nyo mga business partner natin dyan. Kaya sabi ko sa inyo, nagpahinga lang, pero pagbalik, almost tatlo ang naidagdag, triple naidagdag na grupo niya ni partner Raymond. Kaya bukod na sa February, tapos pagdating ng March, magkano naging bonus natin within February, March, April? Yung pagkatapos ng 9,000, yung sa buwan ng April ay naging 33,000 po. At ngayong buwan na ito, sa buwan ng May, ay 47,000 po. Talaga still grow ang paglaki ng bonus ni partner Raymond. Congratulations, partner Raymond.
Gusto ko natin, no, sa mga nakakapanood netong Sana all, natin. lahat, no? Sana all bumabalik. Tapos sana all pagbalik, ganun yung bonus. Siyempre, tinatrabahuhin ninyo yan para makuha ninyo yung ganyang kalaking bonus. Wala naman sigurong humiga lang, tapos malaki na yung matatanggap ninyong bonus, di ba? So, walang ganon. Dito sa DXN, kailangan lahat pinaghihirapan. And definitely, isa yon sa magandang resulta ng pagbabalik nitong si partner Raymond. Kaya naman sa ating mga viewers, tag nyo na yung inyong mga business partners na nagpahinga, pabalikin nyo na at malay ninyo, pagbalik, promoted na. No? At malaki na rin yung kanilang check. Okay, bonus na lang. Okay. So, ngayon, Sige, partner John. okay, ngayon partner Raymond, no? Ngayon na-active ka na muli sa DXN. Ano yung magandang nangyari sa'yo with it comes with bonus and network? So, yung bonus ko talaga, no, hindi ko akalain talaga na ganun, no, maabot ng 47,000. Ang iniisip ko lang is triple yung 9,000. So, around 30,000. So, talagang, no, lumaki talaga yung bonus check ko. Yung network ko talaga, no, hindi ko akalain na lalaki talaga at umabot pa sa iba't ibang bansa, no. Mayroon akong grupo sa Canada at mayroon akong grupo sa Kuwait. Mayroon din sa Singapore at India, no. So ganun. So lumaki talaga yung grupo ko. Okay, so yun ang kagandahan ng Itong mga grupo mo na nasa ibang bansa, kilala mo sila talaga? Meaning, pagbalik mo ba, nakilala mo na? Paano mo sila nakaka-catch up? Or nare-reach out? sa Canada, no, ngayon ko lang talaga nakilala si Lito Siriban, yung Service Center Director ng Montreal, Canada. So minsan nagchat-chat kami sa Facebook o sa Messenger. Sino yung unang nag-reach out? Siya ba or ikaw? Siya yun ina-add ako sa Facebook at nag-message sa akin, upline, kumusta? Grabe talaga dito sa DXN. Wala kang kamalay-malay, meron ka ng downline abroad at sila pa mismo ang maghahanap talaga sa kanilang upline. Oo, Kaya shout out napaka-humble talaga ni Lito. No? Yes, ayun. So, and speaking of your wife, Sir Raymond, very supportive ba siya sa'yo dito sa pag-DXN mo? Very supportive ko talaga, no, 100% talaga yung binibigay niya, support niya. Dahil yung nag-usap kami na bumalik sa DXN, sinabi ko sa kanya nga, kapag babalik ako sa DXN, dapat kasama ka. Okay? Kapag gawin ko ang DXN, hindi ako mawalan ng oras sa iyo. No, dahil limited na yung oras ko eh. So talagang weekend lang yung available ko at saka pagkatapos ng trabaho. So sabi ko sa kanya na samahan mo ako, no, sa negosyong ito. Yun ang pinakamagandang narinig ko ha, today. Na, di ba? Anong sinabi mo ulit yun? Yung wag ka mawala ng oras sa kanya. Kapag nag-DXN ako, hindi ako mawalan ng oras sa iyo. Oo. Tama naman. Kaya kailangan yung inyong wife or husband ay talagang very supportive sa inyo. So, eto partner Raymond, paano naman yung teamwork ninyong mag-asawa? Sino yung naka-assign sa training, sa monitoring? Paano ba yung setup ninyo? Sa ngayon, no, so sa mga training, sa mga presentation, ako yun eh. So ako kasi yung alam ko yung negosyo sa pagpe-present. Ngayon eh pinag-aralan muna niya ang mga presentation. Ang ginagawa lang niya is nag-invest kasi kami ng mga produkto. So siya yung ang nagmo-monitor ng aming mga produkto. So yung mga produkto na binigay namin or nandun sa aming mga leaders, no, siya yun ang nagmo-monitor. Okay, so more on monitoring talaga si Mrs. At saka siya yun din yung nagpro-promote ng mga produkto sa online, no, gaya ng FB, no, siya yun. Speaking of online, effective ba talaga, partner Raymond, yung ganong strategy ng pagpo-post sa Facebook ng inyong? Oo, talagang epektibo po, Ma'am Ivy, no? Magpo-post ka lang, marami nang magte-text talaga at mag-order, no? Dahil produkto ng DXN kilalang kilala, lalo na yung kape ng DXN at saka yung spirulina. Maraming order kami diyan at saka yung toothpaste.
Okay. So meaning, ang ginagawa ninyo ngayon ay nagkakaroon pa rin kayo ng posting sa social media. So do you also do a Zoom meeting, Zoom training, or Sa basic talaga? Sa Actual? team namin, sa team Replica, mayroon kaming weekly training. No? Nag-a-attend talaga kami ng training every Saturday and Sunday. So sa pag-network naman, no, so hindi kami gumagamit ng Zoom. Ako talaga, pinupuntahan talaga namin, no, face to face talaga, back to basic. No? Ika nga. So pinupuntahan namin yung mga prospect namin talaga. No, house party yung ginagawa namin. House party. So talagang effective pa rin talaga yung mga ganong trainings. And Yes, yes. I'm sure marami talaga sa ating mga viewers or leaders ngayon and distributors na unti-unti nang bumabalik sa ganyang system. Nagkakaroon na sila ng nagkakandak na ng mga trainings talaga. Pero syempre meron pa ring social distancing, yung mga pagsunod sa mga protocol. So very important yun na masunod pa rin. Partner Raymond, meron ka nabanggit kasi during our pre-interview, yung lesson na natutunan mo with your dad. Ang dami mo kasing nabanggit na lesson, realization nung, di ba, yung dad mo is engineer. Can you share with us yung mga lessons na yun? Yung sa Aklat na Rich Dad Poor Dad, nakita ko yung karakter na poor dad sa daddy ko, sa papa ko. No, isang high-ranking officials, no, isang civil engineer by profession, mataas na yung rango, mataas na yung sahod, pero naghihirap pa rin, no, financially. Okay, so hindi talaga kasiguraduhan yung employment, no, na mawala ka talaga, you will be financially be free, no. So yun, no, sabi ko nga, ayaw ko matulad ng papa ko na nag-struggle ba financially. So, kasi may mga hindi nila talagang tao, di ba, sa Raymond, na parang ang habol nila is the status or the position. Pero almost same lang yung income na nakukuha. Kaya kung empleyado ka talaga, no? So kung hindi ka naman makapa-project, kung hindi ka mangungutang. So yun, no? So habang tumatagal, lalong lumalaki talaga yung utang. Ang sad lang, sad to say, is fixed yung income mo, no, kapag empleyado ka. Okay. Eto, Sir Raymond, sa 12 years na yon ng yung pagpapahinga, ano ang pinagkaiba ng DXN at ikaw mismo 12 years ago versus today? Ano yung nakita mong changes? So, ang nakita ko sa product, no? So, dati, kaunti lang yung mga produkto. Ngayon, marami ng produkto sa DXN. Okay, so yun, no? Yun ang pinag-aralan ko talaga, yung mga product na bago sa amin, no? So, yun po, Ma'am Ivy. Ilan lang ba yung produkto 12 years ago, Sir Raymond? Mayroon na din yung RGGL, Spirulina, Russell, marami na din naman, Kokoshi, Dingshi. So, may mga signature products na ba tayo noon? Like the Aloe V, mga E-series, gano'n? Oh, mayroon na din. Bago pa yung Aloe V series. So meaning, mas maswerte ngayon itong ating mga distributors ngayon dahil sobrang dami na nating produkto. Oh, marami na mapipilian. About 200 products dito sa DXN. So, palakpakan naman natin si DXN dyan. Lalo na si Dr. Lim Xiaojin na patuloy na nagpo-provide, nag-i-invest, nagre-research ng mga good products na makakatulong sa ating kalusugan. Ayan, Partner Raymond, sa'yo naman, sa'yo mismo, personally, ano yung nagbago 12 years ago? Sino ba si Raymond ng 12 years ago na nag-quit siya nagpahinga siya sa DXN versus ngayong bumalik na? May siguro nagbago siguro Ma'am Ivy, si Raymond ngayon is more matured na, no? Alam na niya kung paano i-handle yung mga rejections, paano yung mga discouragement, no? So hindi na basta-basta mag-discourage si Raymond ngayon sa mga negative feedback niya. Speaking of rejection, ano ba yung naaalala mong rejection sa'yo during nang ginagawa mo tong DXN 12 years ago or nung nag-i-start ka pa lang, na estudyante ka pa lang noon? Meron ba? Yung napag-isipan ko, Ma'am Ivy, no?
habang yung nagre-present talaga ako, Ma'am Ivy, mayroong nagtanong, no? So, sir, nagamit mo ba yung product na pinipresent mo? So, ako naman bilang estudyante, no, hindi ko talaga nagamit pa lahat ng mga produkto sa Dexon. So, parang natigilan ako at sabi ko na lang nga, sabi ng aking mga business partner, magaling yan at efektibo. So, dinanaan ko lang sa sa excitement ba. So, ganun na lang yung pihit. Oo. Pero, so, mahalaga talaga na kung gawin mong negosyo ang Dexon, talagang gumagamit ka rin ng produkto ng Dexon. You must be the product of the product of Dexon. Yes, I agree. So, ibig sabihin, para sa'yo, yun na yun. Yun na yung pinakamatinding, ano. Oo. So parang napahiya ka din, no? Nag-endorse ka ng produkto pero ikaw hindi na gumagamit ng produkto. Pero yung ano, meron ka ba naalala na parang, meron kang ini-invite and then parang, ayoko sumali, meron yung mga hurtful words, meron ba? May naalala ka bang ganun? Na na-encounter? Meron din yung pera-pera lang yan, kayo lang ang kumikita yan, yung nauuna. So yun ang sinasabi talaga ng mga ilan. So, paano mo in-accept yun or paano mo na surpass? Pinapakita ko sa kanila, no? So merong nahuli dito pero mas malaki pa yung kita kaysa kanyang upline. No, dito hindi ito paunahan, no? So patyagaan ito ng effort talaga. Kung matyaga ka dito, mas malaki yung kikitain mo. Ayun. Partner John, welcome back. Meron ka bang gustong idugtong na tanong kay Partner Raymond? Partner Raymond, no, yung mga natin, yung mga nag-reject sa akin before na in-invite ko sa DXN, pwede mo na silang balikan ulit. No? Pwede mo silang batiin ngayon. Oo. Kaya, kung sino yung mga nag-reject sa'yo before. Oo. Pwede, Sir John. And one thing nice, ginamit ni Sir Raymond itong rejection na ito ng as motivation, di ba? Sabi nga niya, kaya sa ating mga viewers, ha? Totoo yun, na talagang ikaw mismo, parang mapapaisip ka, mahirap pong mag-promote ng produkto kung hindi mismo natin natitikman or natatry ito. Kasi mahirap naman, di ba? Kung based lang sa kwento ng isa or ikaw mismo, be the product, use the product, sabi nga ni Sir Raymond. Okay? So, Okay, Partner Raymond, may tanong ako. Dahil nagbalik ka, usually ang mga PB ng mga ating mga leaders ay nasa 3,000. Ang Raymond Atay, ilan po ba ang PB na minimaintain natin monthly? Nagme-maintain talaga ako ng 3,000 PB a month. Okay. So, actually, kulang pa yung 3,000 PB kung gagamit ka talaga ng mga produkto ng DXN. No? Kulang pa yun. Ang ginawa ko lang, yung mga sobrang points ko, binigay ko sa aking mga downlines sa baba. Okay, maraming salamat, Partner Raymond. Miss Ivy. yes, okay, balik natin si Sir Raymond. DXN is primarily for health benefits, not only for wealth. Ayan, Sir Raymond. Okay, Partner Raymond, meron isang special leader, no? Ang gusto mong paabot ng pagbati at mensahe sa'yo. Wow. Okay? Parang, pag-leader na pa. International ata eh. Ang isa sa mga ng grupo sa Orqueta City. Okay, for our Crown Diamond, Mr. Alan. Wow! Okay. Marian, live na live natin kasama. Alright, pusuan naman natin our Crown Diamond, Mr. Alan. Paano ba? Hello, good morning, sir. Upline, Alan. Hi, Partner Raymond. Long time no see. Oh, ilang araw pa lang pala na nakita tayo. Pero very long time na nawala ka, and I'm really happy na bumalik ka at dapat lang naman kasi katok kami ng katok sa iyo. Actually, yung mga upline mo at downline mo, but ang kagandahan lalong lumaki talaga yung grupo mo nung nandyan ka na para mag-take over.
Kasi mga partners, ang laki ng group talaga ni partner Raymond eh. If yung grupo niya, partner Raymond, sa tingin ko, in a matter of less than a year, no, yung total group PB mo will be enough to land you sa mga free trips natin. And ang kagandahan po niyan, mga partners, para sa mga nakikinig, once you become a qualifier ng mga free travels ng DXN, ibig kong sabihin, yung network mo, yung laki ng grupo po natin is more than enough para yearly kasama ka na forever. Now, posible nasa ano ka pa, level na hindi pa ganun kalaki, but since you're doing the XN now with all your heart, yung bigay todo na nga, ika nga, kasi nawalan, di ba? Kasi I can relate to that sinabi mo na nawalan ka, 12 years ka nawala, no? Ako nga, 9 months lang nawala, pero milyon ang nawala sa akin, ha? 9 months, no, na hindi ko ginawa. It's really, parang, ano ba, parang mamotive ka ba to do better. Kaya, partner, i-congratulate kita. I think, prediction ko lang, this year or next year, sigurado kasama ka na sa amin, and that will be forever. Ayan, galing-galing. Thank you. Kasama sa Alan. Ayan. Sige po. But anyway, ang role ko daw, partner June, partner Ivy, magbibigay daw ako ng talk, no? Yun yung regarding you, partner, no? And so, okay na ba? Magsimula na ba ako? Or Yes, Sir Alan. okay, sige. So ito lang, ginawa ko, partners, para mas lalong makuha ko yung magandang information na maibigay po sa inyong lahat, although I have my own idea, nag-interview po ako. Alam mo, sino interview ko? Isang upline, of course, yung dati nating mga trainings na nakita-kita tayo, and downlines. So, ang maganda, meron akong mga napulot na magandang nangyari kung sino si partner Raymond at kung bakit lumaki yung grupo niya. I'm not really sure kung pwede ako mag-share, no? Pwede ba mag-share dito, partner? Ng screen? I think pwede naman, sir. Oo, kasi pakita ko lang yung picture ba, no? Although ano lang naman to. No? Try ko lang kung ma-share yun. Para makita nila yung picture. Sandali lang. Ayan. Ayan. Sandali lang. Ay, Throwback pala to. Ayan. Nakikita nyo ba yan, mga partners? Maliliit pa kami dyan, upline. Oo. Oo, that was way back 2009. And siguro nakita nyo, pwede nyo bang hanapin kung nasaan si Raymond dyan? Actually, yung sagot, wala siya dyan kasi siya yung kumuha ng picture. Pero mga partners, wala kasi akong mahanap na nandyan siya. Ang gusto ko lang ipakita, no, that was way back 2009. At grupo niya yan halos lahat, no? If not lahat. At that was way back, yun nga, sa DXN Big Event natin. At nandun, magkasama kami. At yung sa right side ko po, mga partners, yan po yung leader ni partner, yung kinikwento niya kanina na si Jomar, no? Taga Tangub City. Yung sa right side ko, no? Left side ko, if you're facing, sa left side ko yung lalaki. Yung babae naman sa right side ko, tabi ko, yan po si Jade, yung isang leader din nila. Bakit ko to pinapakita? Kasi nga, mga partners, it just goes to show na kapag ikaw ay leader, ang ginagawa mo is you gather your team, you invite them, tapos ikaw, di ba, as a leader, ikaw yung kumukuha ng picture, ikaw yung tumatawag sa kanila, at in-interview ko ang isang downline ni partner, partner Raymond. Ito po yung nakuha ko. Pwede rin yun mabasa, no? Actually, it was in Bisaya, translate ko lang to Tagalog. Ito po yung sabi, si partner Raymond, ang aking napansin sa kanya, marunong makisama sa mga tao. Hindi ka mahihiyang makiusap. Pwede mong lapitan anytime. Ayan. Kapag kailangan namin siya, andyan siya kagad. So isa po yan sa tawag niyan ang attitude ni partner Raymond. Ito pangalawa, parati niya kaming nire-remind na umattend talaga ng mga trainings. Ito pangatlo,
kahit gabi nang makauwi sa Oroqueta. Kasi po, yung Tangub City po is mga 1 hour 30 minutes or 2 hours kapag hindi private, no, vehicle. Okay lang, tapos silang dalawa pa ng asawa niya. Ibig sabihin, kahit ginagabi na, nandun pa rin sila, nagtumutulong, nag-network. Ito pa, pang-apat, alam namin na isa siya sa makamotivate para bumalik ang isang leader namin na si Jade Cañete. Ayan po. So, mga partners, anyway, stop ko lang muna, no? Kaya ko kinwento yon sa inyo kasi yun ang pagkakilala ng downline niya at ng upline niya sa kanya. Okay? And going back, when I was also doing my network building, way back many years ago, no? Dito na tayo tumanda. Anyway, ang na-experience ko rin po, yung tinatawag na initiative, no? Yun yung nakita kong nasa sayo, partner. Kasi nga, aalis ka sa lugar mo, pupunta ka sa ibang lugar para mag-build ng network. Yan po ang networker, mga partner. Diba? Yung so I think ang advice ko is you have to continue doing it. At ang isa pang ginawa, ang gusto ko sanang malaman nyo rin, no? Being your isa sa upline mo, no? Na eto sana pakinggan mo. Ito ang advice ko. You are the driver of your own life. Don't let anyone else steal your seat. Ulitin ko po. Ha? You are the driver of your own life. Don't let anyone else steal your seat. Ano ibig kong sabihin? No? Tayo kasi yung gumagawa ng ano natin ng scheduling natin, no? Yung ginagawa mong pag-train sa kanila, ipa-attend mo sila ng training, lumalaki yung grupo mo, tayong lahat, lumalaki yung grupo natin lahat. Pero minsan, we are still waiting for uplines to do it for us. Tama po ba? No? So, sa level na na-achieve mo na ngayon, it's high time na you step up para gagawa ka ng activity kahit wala si upline. Isa po yan. Pangalawa, marami po mga negative, di ba? Kahit ngayon, no? For those of you na nahihirapan, normal po yan kasi tayong lahat nahihirap. Ako rin ngayon, marami pong nag-discourage sa akin na wag gawin yan, ganon, kasi pangit yan. Yung mga anything na negative na napapanggigan natin sa labas. Pero dahil solid na yung foundation natin, we know that DXN is real. Huwag tayong padala sa kanila. Kasi ang tawag natin sa kanila, di ba? Backseat driver. Ikaw yung driver ng buhay mo eh. Ikaw yung alam mo kung saan ka papunta. So dapat, ang gawin lang natin, tayo yung magde-decide kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Huwag yung iba. If they're telling us not to do it, well, it's up to you. Basta ako, alam ko yung ginagawa ko. I am sure na ito na talaga yon. So, you're all set, partner Raymond. No? You have the capacity. Ang kagandahan, you are now mature. No? Diba? Ang kagandahan din, when you were young, siguro baka ito lang talaga yung tadhana mo na babalik ka at this time around, mas lalong bubulusok yung speed ng grupo mo at ang growth, no? And you are on the right track, no? And hindi ka naman siguro tatawagin ng DXN to speak dito para makinig sa ang buong sambayan ng DXN at mga prospects natin na gusto makinig ngayon dahil wala silang nakita sa iyo. They know that you are somebody good, somebody that can also grow pa more dito sa DXN. Isa ka sa abangan nating leader dito sa DXN. Ayan po. No? So I think that is what I want to share to you. No? And yun, huwag lang kalimutan yung parati kong sinasabi, 3 D, DDD, do DXN daily. Kasi habit eh. Diba? Sige po. Thank you, Upline Alan. Thank you for instilling to us the right foundation talaga sa business. Salamat po talaga. Yun. Welcome. Thank you so much, Sir Alan Esmeralda. Ang dami kong matutunan kay Sir Alan na triple D, DDD.
do DXN daily. Ayan. And I'm sure marami din natutunan ng ating mga viewers ngayon. Parang akala ko nga RSA Visayas na kasi si Sir Alan yung speaker. Tapos may motivational speech na siya, di ba? So sobrang galing. Palakpakan naman natin, pusuan naman natin. Sir Alan Esmeralda. Tapos parang medyo natalak din sa mga sinabi niya para kay Sir Raymond. Sir Raymond, ano naman yan? Alam ko lagi kayo nagkakausap ni Sir Alan. Ma'am, hindi ka makinig, hindi ka marinig, ma'am. Nakamute ka po, Ma'am Ivy. Okay, partner Raymond, ito na lang ang tanong ni Miss Ivy. Dahil kasama mo lagi si Sir Alan, no? Ano na lang ang magiging message mo for Mr. Alan at sa mga viewers na nakakapanood niya? Okay, so ito yung mensahe ko, no, sa mga nagdo-do DXN part-time, no. First is, the first thing you must do when do the business part-time, you must decide to do it no matter what, no. You must have a single-minded decision to do DXN no matter what. Dapat committed ka talaga dito sa DXN, 100%. Huwag mong isipin na project lang itong DXN or subok-subok lang ba. No? So, kung gawin mo ang DXN, do it by heart and mind. Okay, so, the DXN business can give you the greatest thing in the world, which is time freedom and also financial freedom. So, gawin mo talaga ng buong puso at isip. Okay, so, second, dapat maging ma-manage mo yung mga resources mo or yung asset mo. So kung empleyado ka, may tatlo kang resources or asset. Una, money, may kita ka. So anong gagawin mo sa yung extra money mo? I-invest mo ba yan sa produkto? So ang kagandahan kung mag-invest ka ng produkto, every time na mag-present ka, may maipapakita ka ng mga produkto. Hindi puro sabi-sabi lang. No? Pangalawa is time management talaga. And then, importante talaga dito ang pagpaplano. No? If you fail to plan, then you're planning to fail. Okay, so kung ano bang gagawin mo sa free time mo, sa yung weekend mo, sa pagkatapos ng trabaho, ano bang gagawin mo? Magpapalo up ka ba ng mga downline? Magpapalo up ka ba ng mga prospect? Magbabasa ka ba ng mga training modules? Manonood ka ba ng mga videos sa DXN Philippines? Ganon. No? So, ang pangatlo is attention, focus. No? So, kung sa panahon ng trabaho, focus ka sa trabaho mo. Pagtapos ng trabaho, mag-focus ka naman sa negosyo mo, yung DXN. So, yun ang ibigay ko na payo sa mga nag-part-time business ng DXN. Okay? Sir John? Yan, thank you, partner Raymond. Napakaganda ng ating usapang, ang ating story today sa iyong presentation. Napakaganda. Okay, no, ang mga business partners, kaya sa ating mga business partners, medyo tapit-tapit din sa ating mga business partners na tutulog. Baka nagpapahinga lang yan. No? Kailangan din kahit pa paano gising-gisingin. Ika nga sa Tagalog, gising-gisingin. Baka bigla na lang magkaroon din sila ng big question mark sa kanilang sarili. Ano ba ang ginagawa ko? No? Dahil basta dito sa DXN, ang kailangan mo lang naman, no? Stay focused. Kagaya ng sinasabi ni Sir Raymond. No? Don't look left and don't look right. Either nagpahinga ka, pero still focus pa rin sa iyong daan. Patungo sa iyo, kinabukasan or your time freedom dito sa DXN. Okay, Sir John. Sir John, I may add up, Sir John, no? No, so sa yung nagpapahinga diyan, no, dapat lang talaga masagot mo kung ano yung rason na ginawa mo yung DXN. No, kapag napahinaan ka ng loob, no, balikan mo yung rason mo bakit mo ginawa ang DXN. So kung masagot mo 'yan, no, so talagang hindi ka titigil sa DXN. Yan lang po. Okay, thank you, Mr. Raymond. Okay. Si Miss Ivy?
Ayan, oo. And I'm back. So, sorry sa technicality. So, hindi lang si Sir Ray wala nagbabalik at si Sir John. Ako din, nagbabalik after the technicality. So, ayun, kindly comment nga. May nakita ko nag-comment kanina, do DXN Daily. Ayan, so comment below, do DXN Daily. Bahain natin ang comment section ng ating live ngayon ng do DXN Daily. Ayan, kung pwede nyo i-hashtag nyo na kasi napakaganda nung napulot nating 3 words coming from our Crown Diamond, Mr. Alan Esmeralda. So, Sir Raymond Atay, totoo yon. Totoo yung sinabi ni Sir Alan Esmeralda na isang pangalan mo sa aabangan naming future crown leaders dito sa DXN. Okay? Sir Raymond, ano nga bang nilulook forward mo pa for this year or maybe next year? Ano ba nilulook forward din namin sa'yo? Another position ba? Or what? Ang nilolook forward ko talaga yung one-time overseas travel seminar incentive, yung autopsy, yung 100,000 makuha ko to yun. At saka ini-expect ko rin na lumago yung grupo namin sa Calamba, no, sa Oroqueta at saka sa Tangub City po. Ayan. At alam namin talaga na makakamit mo yun sa determination mo pa lang, sa passion mo pa lang. Kasi talagang totoo yun eh. May nabasa ko kanina sa comment na sinabi na pag umalis at pag bumalik, lalong nang gigigil. Lalong nang fire, di ba? Nag-burn talaga. So, at nakikita namin sa iyo yun mismo. Okay, so Sir Raymond, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong katangi-tanging kwento dito sa ating inspirational talk. And it's very obvious na marami na-inspire sa iyo sa araw na ito. Ayan. Do DXN Daily. Yes. Ang dami nagko-comment. Babasahin natin yun mamaya. Thank you, Sir Raymond, and hope to see you soon. So maraming salamat din kay Mr. Alan Ricafort for inviting Sir Raymond Atay dito sa ating live stream. Crispina Villar, Gwendolyn Porganan, Eddie Bendisio, Jeannie Lastimosa, ayan, ang dami na nagka-comment. The comeback is on fire, ayon kay Miss Cherilyn Ellis. True, lahat na nagbabalik, mas, talaga, grabe yung Ayan kay Sir Romy Plosios, partner Raymond, duplicate mo si Crown Diamond Osler Santo Tomas. Someday you will become an international speaker like Upline Osler. Totoo, kasi di ba hasang-hasa itong si partner Raymond doon sa pag-a-attend niya ng mga BOM during the training nung estudyante pa lamang siya. Hasang-hasa, nakita niyo naman yung posture niya, the way he talks, di ba? So, hindi malabo talaga na future speaker din itong sa ating guest today. Okay? Meron pa bang tayong mga mensahe dyan? Thank you, Sir Romy, sa yung pa-comment. Okay. Sir John, meron ka pa ba diyang gustong sabihin? Sa Ivy, nasabi ko na kanina. Oo nga. So, ang dami nating technicalities today, pero, di ba, tuloy na tuloy talaga hindi tayo mapipigilan. Tuloy na tuloy ang pag-inspire natin sa ating mga viewers. And we hope marami tayong natutunan dahil ito talaga yung programa na ang goal is ma-inspire, lalong-lalo na yung mga pinanghihinaan ng loob dito sa DXN business. So, with that, ito po ang inyong host, ASC ng North Luzon, Ivy Celeste. At ASC ng South Luzon, Mr. Jojo Espanyol. Yes, magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng Inspirational Talk next week. At abangan pa rin po ninyo ang lahat ng mga programang hatid sa inyo ng marketing team. So once again, magkita-kita tayo at maraming salamat. Good morning, DXN. Good morning, DXN.